rin po nakaligtas sa pinsala ng Bagyong Yolanda ang pamosong tourist destinations sa Palawan at kabilang na po rito ang Coron, Busuanga at El Nido kung saan naaabot sa 8,000 pamilya ang apektado. Ayon po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, 7 ang namatay sa Coron habang 3 naman sa Busuanga at 1 ang kumpirmadong patay sa Culion. Nagpulong na mga opisyal ng naturang lugar para makagawa ng paraan para mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga lugar. At tunay po ng balitang yan, makakasap po natin si Coron Mayor Clara Reyes. Mayor, magandang tanghali. Si PR Kanghel po ito sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Pia, at sa mga nagpapakinig ng Balitang Hali. Mayor, meron ho ba kayong tansya kung magkano po yung pinsala na idinulot ng bagyo sa inyong lugar? At ano ho ba yung assessment po ninyo? Ang epekto po na binigay ng Bagyong Yolanda ay napakalaki ang pinsala na binigay sa bayan po natin sa Coron. At sa aming assessment as of 8:30 a.m. today ay ang assessment po namin sa 26 barangays, ang destruction and damage na binigay po sa amin ay nasa 85.5%. This damage is damage to property sa mga household, mga totally na dumapa na mga kabahayan ay nasa 2,500 houses. Damage po sa agriculture is 100%. Kasama po dyan yung mga sa palayan, aquaculture, at sa mga hayop na alaga ng ating mga kababayan dito. Ang aming affected na individuals na nasa iba't ibang mga evacuation center na kinukupkop namin po ay nasa 12,000 po na katao sa iba't ibang evacuation centers in 23 barangays including poblasyon. Oho. So, sa ngayon, Mayor, ano ho yung mga pangunahing pangangailangan ng inyong lugar? Napakahirap pong pakinggan, no? 85% ang damage sa buong lugar po ninyo, tapos 2,500 homes damaged, and then yung agriculture 100%. Ano ho yung pinakakailangan po ngayon ng inyong mga kababayan? Totoo po yan, Ma'am Pia. Meron po kaming 4 na barangay na hindi na po namin makilala nung nagdadala po kami ng relief goods sapagkat haros po at ubos ang lahat ng bahay. Ang natira na po ay isang school building o dilit kaya naman po ay isang classroom lamang. Kaya ang pangunahin po namin pangangailangan po ito ay pagkain. Sa talaga po ng aming bigas na nasa NFA warehouse ay nasa 200 stocks na lang po. Ibig sabihin, this will only last for another 2 days. So, ibig pong sabihin, after 2 days, ay wala na po kaming makakain dito po sa bayan ng Coron. Ang need of food, medicines, and of course, yung electricity. It will take 2 months before Biselco can resume the power to po sa poblasyon. Pero Mayor, yung nabanggit po ninyo, no, yung pagkain na kailangan po ninyo, meron ho ba kayong pakikipag-ugnayan sa national government at iba pang mga ahensya na makakapaghatid ng tulong? O talagang wala rin hong paraan para maibiyahe po ba dyan yung mga relief goods? Ganun na nga po, totoo po yan, Ma'am Pia. Yung mga relief goods at bigas ay nandyan po sa Mindoro at Batangas. Subalit meron na naman po tayong parating na isang bagyo at signal number 1 na po muli dito po sa aming bayan. Kaya ang ginawa ko po ay nakipag-usap po ako sa aking mga kaibigan sa Kamaynilaan at meron pong isang magandang loob na pamilya, ang pamilya Oka, na magdadala po ng goods para po rito sa aming bayan. At meron pa po kami mga kinausap na mga private jets na mga kaibigan din po namin na magdadala ng relief goods. Kaya nananawagan po kami sa inyo, kung meron po kayong mga donations in kind, pwede po sana na makipag-ugnayan ni Miss Jovi Galan. Ang numero po niya ay 0927
0927-489-1903. Doon po may sinata po kaming tatlong mga relief goods na center for Coron. Mayor, nabanggit nyo rin po kasi, no, nakuha po namin yung number na yan at uulitin na lang po natin mamaya. Pero nabanggit nyo rin po kasi na meron kayong 2,500 homes na damage. Tas ngayon, signal number 1. So, lahat ho ba nagkasya doon sa isang school building? Hindi po ba nangangailangan rin po ng mga tolda o kaya makeshift shelter ng ating mga kababayan po dyan? Totoo po yan, Ma'am Pia. Kaya nga ang ginagawa po namin dito ay nag-distribute din po tayo ng tinatawag na mga sako lane, yung para pong mga canvas para mas kinapapano ay hindi naman po ma-expose yung ating mga kababayan sa ulan at init. Mayor, sa inyong palagay po, sa ngayon, syempre ginagawa po natin ng lahat para matugunan yung mga pangunahing pangangailangan. Pero sa nabanggit po ninyo, napakarami pa rin pong ibang kailangan gawin. So, sa tingin niyo po ba, gaano kaya katagal ang kailangan o gaano kahabang panahon ang kailangan para maibalik po sa normal ang linya ng komunikasyon, pati na rin yung pagdating ng mga pangunahing pangangailangan at iba pa? Alam po ninyo, Ma'am Pia, hindi po ako nawawala ng pag-asa at alam ko na hindi rin po kami pababayaan ng mga Panginoon. The people of Coron are very resilient. At alam ko, kapag sama-sama po kami na magkakabisik, ay alam po namin may ibabalik muli namin ang kagandahan dito po sa bayan ng Coron. Ang aming po mga turista ay patuloy po namin lilikas. Meron na po kami mga commercial flights na pumapasok po rito sa bayan ng Coron. Ang importante lang po ay yung assessment na ginagawa po namin ngayon with the different tourism establishments to make sure that their facilities are in order again and operational. And number 2, we are trying to assess the different destinations in order to continue the tourism industry dito po sa aming bayan. Mayor, maraming salamat po and we fully trust in the capability po ng ating mga kababayan na makabangon sa kalamidad na ito. Maraming salamat po sa inyo. At ulitin lang po namin doon sa mga gustong tumulong, Mayor, yung nabanggit yung number, yung 0927-489-1903 para doon sa mga gustong makipag-ugnayan ng direkta po sa inyong lalawigan. Maraming salamat po, Coron Mayor Clara Reyes. Maraming salamat din po, Ma'am Pia. Mabuhay po kayo and God bless.